Ang lahat na maging handa yung ating puso dahil yun yung tinitignan ng ating Diyos, yung laman ng ating puso na ating idadalangin para sa ating bayan, para sa ating iglesia, at para sa ating pamilya. So, bago po ang lahat, nice ko po na awitan po natin yung ating Diyos ng isang awiting papuri at pagsamba na para sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, aming Diyos. Dakilain ka. Walatiin ka, Panginoon. At buong puso kaming nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, dahil alam po namin na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Ama, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa umagang ito. Humihingi ng habag at kapatawaran. Linisin mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Parapatin mo po, O Diyos, ang aming pagdulog at paglapit na ito, Ama, upang ikaw, O Diyos, ay patuloy na maitaas sa aming buhay. Lord, naway maging katanggap-tanggap sa iyong pandinig, O Diyos, ang aming aawitin na ito na para sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sound. Check. Hallelujah. Check. Hey. Lord, Check. prepare me to be Sound. sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Isa pa po. Lord, prepare me to be sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Yes, O Lord. Panginoon, maraming pong salamat. At alam ko po, O Diyos, na Ikaw ay nalugod. Alam po namin na maganda sa iyong pandinig, O Diyos, ang aming awit dahil ito yung nakikita mo, Panginoon, sa aming puso, sa aming buhay, na kami po ay sumamba, umawit sa iyo, magpuri sa iyo, Lord. Lord, salamat sa blessings na ito, Lord, na aming tinanggap. At alam po namin, O Diyos, na sa mga sandali pong ito ay patuloy mo pong naririnig ang laman ng aming puso, Panginoon. Kaya po, Ama, muli po, O Diyos, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, ay amin pong idinadalangin sa iyo ang aming bayang Pilipinas, Panginoon. Ama, batid mo, O Diyos, ang nangyayari, Panginoon, sa aming pamahalaan. Lord, batid mo na wala kaming control sa mga iyon, Panginoon, kundi Ikaw lamang ang aming Diyos. Panginoon, dalangin po namin
pakihipo mo po, Lord, ang puso ng aming mga opisyal ng aming bayan. Mula sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo, sa mga senador, sa mga congressman, sa mga mayor, at sa lahat, Lord, ng mga nanunungkulan para sa aming bayan. Lord, dalangin po namin na tulungan mo po sila, Lord, na maging tapat sa kanilang paglilingkod para sa aming bayan. Lord, sawayin mo po sila, Lord, na huwag magnakaw ng kabangbayan ng salapi ng aming bayan. Lord, dalangin po namin na magkaroon po ng pagkakaisa ang bawat leader ng aming bansa. Lord, tulungan mo po na umunlad ang aming bayan. Alam mo po yung mga dahilan kung bakit nakakaranas kaming mga nasa laylayan ng aming bansa, ng aming gobyerno. Kung bakit nararanasan namin ang mga hindi dapat maranasan ng mga mamamayan. Lalo tigit, Panginoon, dito sa aming bayan. Kaya po, Diyos, sa mga sandali pong ito ay buong puso po namin pinagkakatiwala, lalagak sa iyong pagpalang kamay, O Diyos, sa aming bayan. Ama, salamat po at maging sa biyaya ng ulan na dala mo para sa aming bansa. Lord, salamat dahil napunan yung mga bawat dam ng mga tubig na nagmumula sa iyo, Diyos. Kaya po, Lord, salamat sa blessings mong ito, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po sa lahat at dinadalangin din po namin sa iyo ang aming iglesia, ang aming gawain, Panginoon, sa TLGR. Lord, salamat po pala sa bahay panambahang ito. Salamat dahil niloob mo, Lord, na maiprovide yung mga materyales at yung mga pambayad sa labor at sa kung ano paman, Panginoon, upang malagyan ng tiles ang aming flooring, ang aming sambahan, Panginoon, ang aming simbahan, Lord. Lord, salamat po, Diyos, sa katugunan mong ito. Alam po namin na ang tulong at biyaya mo para sa amin ay patuloy na aming nararanasan, O Diyos, sa bawat sandali ng aming paghingi sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po at gayon din, O Diyos, ay amin pong dinadalangin sa iyo ang aming mga manggagawa sa sambahan ito, Lord. Dalangin po namin, Lord, na patuloy na ilagay mo po sa puso ng bawat isa sa amin, Lord, yung kagalakan na magpagamit, na dumalo sa gawain, na nakatulong, Panginoon, sa bahay panambahang ito, Lord. Mula sa aming pastor at sa lahat ng mga dumadalo sa iglesyang ito ng PLGR ay buong puso po namin ipinagkakatiwala sa iyo, God. Ama, salamat po at kung ano pa man, Lord, yung nais mo para sa aming iglesia ng PLGR, so be it, Lord. Mangyari nawa ang kalooban mo, O Diyos, sa aming bahay panambahan. Hallelujah, Lord. At sa aming lahat, Panginoon, na iyong mga anak, na iyong mga lingkod sa lugar na ito, O Diyos. Ama, salamat po at sa amin pong pagtingala. Kung dati po ay yumuko kami, Panginoon, upang may panalangin ang floor na ito na malagyan ng tiles. Lord, sa susunod po ay titingala kami, Panginoon, sa iyo upang itaas naman sa iyo, idulog naman sa iyo, Diyos, ang kisame ng lugar na ito, Panginoon. Ama, salamat po. At ikaw po, Diyos, ang naitaas at napapurihan sa iglesia ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming po salamat. At gayon din, O Diyos, sa aming mga pamilya, Panginoon, ay amin pong sinasamo sa iyo na patuloy nakatagpuin mo po, O Diyos, ang pangangailangan ng bawat pamilya, lalo tigit, Lord, sa mga pamilya namin, Lord, sa iglesyang ito, na nangangailangan ng tulong
sa iyo, Panginoon. Ama, batid mo na kami ay lubos na nagtitiwala sa iyo, nananalig sa iyo, sumasampalataya sa iyo. Panginoon, kung makakaranas man kami ng kung ano man na hindi maganda sa aming buhay, salamat, Lord, dahil alam po namin na napakabuti mo, Lord. Alam po namin na meron kang kadahilanan. Ngayon pa man, Lord, kami ay nagsusumamo sa iyo na ingatan mo po ang bawat isa. Yung aming mga anak, yung aming mga magulang, yung aming mga kamag-anak, yung aming asawa, lahat, Panginoon, ng malalapit sa aming buhay, ay amin pong pinagkakatiwala sa iyo, Diyos. Lord, batid mo ang nararanasan ng bawat isa sa amin. Kaya po, Ama, sa oras na ito, ay patuloy po naming dinadalangin sa iyo, Diyos. Napakiyakap mo po ang bawat isa sa amin, Lord. Dalangin po namin na kami ay patuloy na magtiwala lamang sa iyo, Panginoon, anuman yung mga suliranin sa buhay ng bawat isa, Lord. Kaya po, Diyos, maraming pong salamat. Hayaan mo, Ama, na patuloy na mangyari ang kalooban mo, O Diyos, sa buhay ng bawat pamilya. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming pong salamat. At dalangin po namin, Lord, na selyuhan mo po ng iyong banal na dugo ang aming gobyerno, ang aming bansa, ang aming simbahan, ang aming church, ang TLGR, Lord, at ang aming pamilya, Panginoon. Ama, salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, sinasambat nila, dakila, sa tanging palad po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ayan, maulang umaga po sa ating lahat. Ang sarap ng naka-tiles. Hindi pa kumpleto pero alam niyo yun, parang sarap. Parang sabi nga namin kahapon habang nag-aayos po kami dito, ay, ang sarap ng mag-overnight, matulog, no? Mag-soaking, purihin ang Panginoon. Palakpakan naman po natin ang Lord. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Ngayon ay kasasabi lang ni Daddy Paz, parang last week ba o last 2 weeks ago. Pero ngayon, eto na, purihin ang Panginoon. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Panginoon. Ngayon, ating awitin at ating awitan at sambahin ang ating Panginoon Diyos sa umagang ito. Maulan, masarap matulog, no? Pero maraming salamat sa buhay mo, kapatid, dahil narito ka upang sambahin at pasalamatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Let's all clap our hands again for the glory of God. Praise God. Hallelujah, Lord. We worship you, Jesus. Salamat, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Ang lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Let's sing to the Lord.
Hallelujah, Jesus. Cause he hung upon that cross and he raised upon the grave. My God, still rolling souls away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout, there's joy. There's joy in the house of the Lord. Hallelujah. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. Hallelujah. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We were forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Come on, 'cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, we shout out your praise. Oh, hallelujah. We shout out your praise. Oh, let's continue to worship God. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon Diyos, sa lahat na ginawa mo para sa aming buhay. Hallelujah.
Lord God, you seek and save, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God. And because of that, Lord God, we have a life now. We have a life, Panginoon Diyos, that you can use, Lord God, to send us, Panginoon, to spread your love to everyone, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alam namin, Panginoon, bagamat sa mga panahon na hindi kami karapat-dapat sa iyo, you still chose, Panginoon, to love us. Pinili mo kaming iligtas. Pinili mo kaming mahalin, Panginoon. Because of that, Lord, we want to thank you, Jesus. And right now, this song, Panginoon Diyos, ay isang awitin na parang panalangin namin sa iyo, Panginoon. Hindi madali ang buhay, pero may Diyos na tunay, kaya maraming salamat, Panginoon Diyos. Ikaw ang aming sasambahin, Ama.
Diyos. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, O Diyos. Ikaw ay mabuti.
Panginoon, salamat po, Diyos. Kailanman ay hindi mo kami binibigyan
Panginoon, ang lahat ng ito ay inaalay namin sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, muli po, Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito na kami po ay niloob mo na makarating sa bahay panambahan na ipinagkatiwala mo sa amin, O Diyos. At salamat, Lord, sa pag-iingat mo at patnubay mo sa bawat sa amin. At salamat, Lord, dahil niloob mo na makasama namin, makita namin, Lord, ang bawat sa amin sa iglesyang ito, Panginoon. Ama, salamat po at maging sa mga salita mo, Lord, na pinagkatiwala mo sa akin. Lord, dalangin ko, Diyos, na patuloy na bigyan mo ako ng wisdom and knowledge, Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, na maibahagi yung salita, ang iyong mensahe, O Diyos, sa umagang ito. Ama, buksan mo po ang aming puso, ang aming isip, ang aming tenga, ang aming buhay sa mga salita mong ito na pagkakaloob mo sa amin sa araw na ito ng pamamahinga. Lord, salamat po, O Diyos. Muli po, ikaw ang mapapurihan, maluwalhati at maitaas sa araw na ito, O Diyos, ng aming buhay. Ama, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, on behalf of our head pastor, Ronald Lubrera, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na muli ay tumayo sa inyong harapan para magdala ng mensahe ng Panginoon. Amen. So, salamat sa Panginoon dahil sa maaliwalas na panahon. Salamat din sa Lord dahil kahit kami ay may nararanasan na problema, hindi naman tumawawala sa buhay ng tao. So, salamat dahil binigyan na kami ng katatagan, ng pananampalataya. No, kasi alam niyo naman na yung aking manugang, no, nasa ospital. So kahapon kami ay nandun naman, nakikipag-celebrate doon sa may kaarawan ng aking pamangkin. So yung aking manugang, lingid sa inyong kalaman, ay high risk, no? Nasa high risk condition. Ibig sabihin, ibig sabihin, yung kondisyon ng kanyang katawan ngayon ay hindi maganda. Pero ganun pa man, habang kami ay nagsa-celebrate kahapon sa birthday ng aking pamangkin ay ako'y nananalangin sa Lord. Sabi ko sa Lord, hindi kita bibitiwan, Lord. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo pinagaganda yung sitwasyon ng aking manugang at ng aking magiging apo. So yun, hindi ako bumitiw. Hindi ako bumitiw na katulad ni Jacob, hanggat hindi niya natatanggap yung blessing ng Diyos, ay hindi siya bumitaw. Ganon din yung ginawa ko, na hindi bumitaw sa pananalangin. Habang hindi ako nakakatanggap ng message mula sa aking anak. So yun nga, nakatanggap kami, na okay naman. Tumawag sa kanya si Mika na okay naman daw yung kanyang kalagayan doon, pati yung bata, kahit nasa high risk na sitwasyon yung kanyang kalagayan. No? So, maraming salamat sa Panginoon. Amen? So, hindi na po ako tagal pa. Maigsi lang po ang mensahe sa atin. 6 lang pero napakaigsi lang po nito. Hindi ito marami pang paligoy-ligoy o pinalawak pa o expound. Pero tayo po ay
Napaganda po ng mensahe sa atin ng Panginoon. So, ang ating pong tema ay patungkol din po sa the heartbeat of Jesus. To seek, save, and send. So, yun po yung ating tema. Ang pintig ng puso ng ating Panginoong Hesus. To seek, to save, and send. Amen? So, sa ating pong scripture, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, yun po yung scripture sa atin, tungkol sa ating temang ito, na the heartbeat of Jesus. Seek, save, and send. So, kung mapapansin natin, wala naman dito yung send sa ating scripture. Yung seek and save lang. Pero, kung mapapansin na, lalawakan po natin yung ating isip na tayo ay nahanap ng Panginoon, katulad ni Sakeo, na nahanap ng Panginoon. Akala ni Sakeo, akala natin si Sakeo yung naghahanap sa Panginoon. Pero ang katunayan sa totoo, si Jesus ang naghanap kay Sakeo. Dahil sa pagtingala ng ating ni Jesus doon sa puno ng sikomoro, ay nakita niya si Sakeo. So tinawag niya to, pinababa niya doon sa puno at nagmamadaling bumaba si Sakeo dahil nandun yung kasabikan niya. No, na makita o makasalamuha si Jesus, ang ating Panginoon. So yun po, yung pangyayaring yun. Na siya ay dali-daling bumaba doon sa puno upang makita o makausap ang ating Panginoon. Amen? So, yun po yung pangunahing aral na makikita natin dito sa Lucas chapter 19 verse 10. No? Yung pagparito ng anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawawala. Yung walang kapantay na pagmamahal, habag, at grasya ng Diyos para sa lahat ng tao, lalo na sa mga itinuturing ng lipunan na makasalanan, katulad ni Sakeo. Si Sakeo kasi ay itinuturing ng mga Hudyo na makasalanan. Si Sakeo kasi ay isang Hudyo. So pinagkatiwalaan si Sakeo ng mga Romanong gobyerno para maningil ng buwis doon sa mga Hudyo. Pero dahil si Sakeo ay may pagka-corrupt, tulad ng mga ibang nasa gobyerno, na katulad din naman natin na kinamumuhian din natin yung mga corrupt, diba? Na mga tinuturing na makasalanan. Katulad ni Sakeo, na itinuturing ng mga Hudyo na isang makasalanan. Kaya yon, yung context po nito, actually yung pagtatagpo ni Jesus at ni Sakeo na isang makasalanan at mandaraya, na pinipili pa rin siyang pasyalan at iligtas ni Jesus. Tama po ba? Ibig sabihin, walang malaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. At ang Diyos mismo ang gumagawa ng unang hakbang upang maibalik ang ating relasyon sa Kanya. Katulad ni Sakeo. Katulad din ng nangyari sa atin kung bakit tayo nandito. So matapos makatagpo ni Sakeo ang ating Panginoong Hesus, ipinakita ni Sakeo yung kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng pagbibigay at pagbabalik ng kalahati ng kanyang kayamanan sa mga mahihirap. At gayon din ay ibinalik niya yung ika-4 na ibayo na kanyang nadaya doon sa mga Hudyo. So, ang taong tunay na ligtas ay nagpapakita ng pagbabago sa gawa. So, yun po.
kailangan nakikita sa atin, sa ating buhay, bilang nahanap at naligtas ng ating Panginoong Isus. Kailangan nakikita sa atin yung pagbabago sa ating buhay na merong gawa. Ito po ay yung tunay na misyon ni Jesus. Ang tibok ng kanyang puso na tumutukoy sa kanyang malalim na malasakit at pag-ibig sa mga kaluluwa ng tao. So bilang mananampalataya, ang tibok ng puso ni Jesus ay dapat ding maging tibok ng ating puso. Ibig sabihin, pagpapakita ng malasakit sa mga nangangailangan, paggawa ng kabutihan at pagtulong sa kapwa, at higit sa lahat ay pagbabahagi ng mabuting balita o ebanghelyo sa iba. Amen? So yun po yung maikling panimula patungkol dito sa ating scripture sa Luke chapter 19 verse 10. Kaya sa araw pong ito mga kapatid, ang mensahe sa atin ay may title na The Call to Share the Word of God. The call to share the Word of God. So, tinawag tayo para mag-share, para magbahagi ng salita ng Diyos. So, the question is, why we should share the Word of God? Bakit tayo dapat magbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao? Sabi dito, dahil ikaw at ako, tayo, ay ipinadala ng Panginoon para magbahagi ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Hindi ito optional, ito ay utos, utang at tanda ng tunay na may malasakit. So maraming Kristiyano ang gustong maligtas ang sarili pero ayaw magbahagi at mag-akay ng iba. Ayaw mag-share. Parang ganito lang yan mga kapatid. Sa lugar na kung saan malalim ang tubig baha, so habang ang iba ng mga bahay ay halos yung baha ay malapit na sa bubungan. So may dumating na rescue, may dumating na lifeboat, at naisakay ka at nasabi mo, Lord, salamat po. Di ba yun ang sasabi mo? Lord, salamat po. Nakasakay ka na doon sa lifeboat, pero minsan nasasabi mo, bahala na yung iba. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala na silang malunod. Hindi po ganun dapat ang ating pag-iisip sa mga ganitong sitwasyon. Grabe. Napakawalang habag naman ng taong yon kung ganyan ka mag-isip. Na gusto mo, ikaw lang yung maligtas. Dapat magbahagi ka ng biyaya ng Panginoon. At kung totoong naranasan mo yung biyaya ng Diyos, hindi mo kayang manahimik habang mga may taong papunta sa impyerno. Ang taong natikman ang kaligtasan ay dapat nagkakaroon ng burden na mag-share ng Word of God. May magbahagi ng salita ng Diyos para sa mga naliligaw. Hindi ka ipinadala na magbahagi o mag-akay para dumami ang church o church attendance lang. Hindi ka ipinadala na magbahagi para magmukhang banal. Ikaw at ako, tayo, ay pinadala ng Diyos na magbahagi at mag-akay dahil ito ang tibok ng puso ni Kristo. Amen? So yun yung tibok ng puso ni Kristo na dapat na maging tibok ng ating puso. Bilang naligtas, bilang nakakilala sa ating Panginoon. So, ipinadala tayo. Kung iniisip natin na si Zaccheo ay hindi pinadala ng Panginoon para magbalita ng ebanghelyo ng kaligtasan na nagmula sa Panginoon, nagkakamali tayo. Ang totoo, si Zaccheo ay isang maimpluwensyang tao. Malawak siyang
Ibig sabihin, kilalang kilala siya doon sa kanilang lipunan, sa kanilang bayan. Kaya yung nangyaring pagbabago sa buhay ni Sakeo ay malaking impact ito doon sa mga nakakilala sa kanya. So doon pa lang ay masasabi na natin na si Sakeo ay ipinadala ng Diyos upang makakilala yung mga nasa paligid niya. Amen? So yun po. At sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, ay meron tayong 6 na dahilan why you were sent to share the Word of God. Why you were sent to share the Word of God. Number 1, we share because this is the direct command of Jesus. Amen? So, hindi ito suggestion, hindi ito kung may time ka lang, hindi ito pagpiling mo lang, ito ay marching order ng ating Panginoong Hesus, ang Hari ng mga hari. Sabi dito sa Matthew chapter 28, verse 19 and 20, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, or Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Utos. Nakita niyo ron? Utos. Ang sabi ni Jesus, go ye. Go ye. Humayo ka. Hindi niya sinabing natulog ka. Hindi niya sinabing mamaya. Hindi niya sinabing mag-scroll ka sa cellphone. Hindi niya sinabing manatili ka. Kundi sabi niya, go ye. Humayo ka. Humayo tayo, mga kapatid. We need to share dahil ito yung command, dahil ito yung utos ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang church na hindi nagbabahagi at nag-aakay ay parang fire station na ayaw mag-rescue sa iba habang may nasusunog. Busy sa meeting, pero walang soul winning. Alam niyo ba yun? Masyado tayong abala sa mga kung ano namang bagay. Pero wala tayong soul winning na ginagawa. Busy sa pakikipaglaro, pero walang kinakausap tungkol kay Kristo. Busy sa Facebook, pero walang gospel witness. O walang pinopose patungkol sa gospel o sa buhay na walang hanggan o sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi yan Great Commission. Yung mga sinabi ko kanina, kundi yan ay great excuse. Yung matutulog ka, mamamahinga ka, yung mag-i-stay ka, mag-i-scroll ka, yung mamaya na, yan ay tinatawag na great excuse. So, kailangan magbahagi tayo ng salita ng Diyos dahil ito yung tuwirang utos ng Panginoong Hesus. Amen? So, go ye therefore, mga kapatid, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Yun po yung utos sa atin ng Panginoon. So, malinaw po yon na sinasabi sa atin, kailangang nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos dahil ito yung tuwirang utos ni Jesus. Amen? Pangalawa, we share because some people are going astray and going to destruction. Ito ang masakit na katotohanan, mga kapatid. Hindi lahat ng mabait ay ligtas.
Hindi lahat ng mabait ay ligtas. Hindi lahat ng reliyoso o religious ay saved. Hindi lahat ng nagsisimula o nagsisimba o dumadalo sa gawain ay anak ng Diyos. Di ba masakit? Masakit marinig sa atin yon. Nagsisimba ka tapos hindi ka anak ng Diyos. Dahil ang sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." At sa Romans 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Ang lahat ay papunta sa pagkaligaw, sa kapahamakan, o sa pagkasira. Kaya sinasabi rin na hindi lahat ng nagsisimba ay ligtas, hindi lahat ng mga reliyoso ay ligtas. Dahil dito sa Romans chapter 3 verse 23 and Romans 6 verse 23. Lahat ng tao ay may sakit na kasalanan at ang dulo nito ay kamatayang walang hanggan. Tama po ba? Yung dulo, kamatayang walang hanggan. Habang tahimik tayo, may mga kaibigan tayo, kamag-anak, kakilala, katrabaho, kaklase, na walang kasiguruhan sa langit. At ang masakit nito, marunong tayong mag-share ng kung anong mga reels sa Facebook, ng mga chismis, sinishare natin, yung nag-online selling, sinishare natin, at kung ano-ano pa na sinishare natin. Pero hirap na hirap ibahagi ang gospel, ang salita ng Panginoon. Grabe. Mas mabilis pa yung internet o yung wifi kaysa compassion natin. Mga kapatid, magbahagi tayo dahil may mga taong naliligaw at papunta sa kapahamakan. Ipinadala tayo ng Panginoon para magbahagi dahil may mga taong naliligaw at mapapahamak. So narito tayo. Tinawag tayo, hinanap tayo ng Panginoon, hindi para lang mag-Facebook, mag-reels, at kung ano-ano pa na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating ginagawa. Amen? So yun po yung pangalawa, we share because some people are going astray and going to destruction. Sa pangatlo po, we share because we have love for souls. We share because we love for souls. Ang soul winning po ay bunga ng pag-ibig. Kapag wala kang pakialam sa pupunta ng tao, pagkatapos mamatay, may problema sa ating puso. Alam niyo po ba yun? Pag wala tayong pakialam doon sa mga taong kakilala natin, kaibigan natin, kaklase natin, na may karamdaman at malapit ng malagutan ng hininga, at pagkatapos mamatay, ay wala tayong nagawa. May problema sa puso natin. Sabi doon sa Jude chapter 1, verse 22 to 23, "And of some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire." So tignan po natin yung salitang pulling them out of the fire. Agawin ninyo sila mula sa apoy. Agawin natin sila. Yung mga kakilala natin, yung mga kamag-anak natin, yung mga mahal sa buhay natin, kaibigan. Agawin natin sila mula sa apoy.
ng impyerno. Hindi lang basta-basta apoy. Mula sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin, may pangangailangan ng pagkilos sa atin. So kapag may taong nasusunog sa bahay, hindi ka magsasabi ng bahala na siya. Tama po ba? Hindi ka magsasabing choice na yon. Kundi ang gagawin mo, tatakbo ka, sisigaw ka, hihilahin mo palabas. Tama po ba? Hihilahin mo palabas yung taong na yun na nasa loob na nasusunog. Hindi pwede yung bahala ka na. Hindi pwede yung respetuhin natin yung desisyon niya o yung choice niya. Kundi ihilahin natin palabas. Amen? So bakit? Kasi may malasakit ka. May malasakit tayo. Ganun din po sa kaluluwa. Dapat mahal natin sila, kausapin natin sila tungkol kay Jesus. Ibahagi natin yung salita ng Panginoon. Lalo't higit yung gospel o yung ebanghelyo ng ating Panginoon. So dapat ibinabahagi natin ang ebanghelyong ito dahil may pag-ibig tayo sa mga kaluluwa. Amen? May pag-ibig po ba tayo? May pag-ibig po ba tayo sa ating mga kapwa? May pag-ibig po ba tayo sa ating mga kakilala, sa ating kapitbahay? So dapat, dahil ito po, yung dapat nating ipakita sa ating kapwa, yung pag-ibig. Amen? So number 4, we share because there is joy in heaven for everyone who is saved. In Luke chapter 15, verse 10, there is joy in the presence of the angels of God, over one sinner that repented. So there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. So nagkakaroon ng kagalakan sa harap ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Isipin po natin ito. Habang ang ibang tao ay nagkakasiyahan sa iba't ibang selebrasyon. Katulad namin kahapon. Nakikipagkasiyahan kami doon sa birthday party ng aking pamangkin. Pamangkin niya. So, nagagalak tayo pag nakikipag-celebrate tayo. Ganon din, yung mga nakakakilala o kakilala natin, nakakilala sa ating Panginoon, na nailigtas ng Panginoon, ay ganun din yung ginagawa ng mga anghel sa langit na may nagdiriwang sa bawat makasalanang lumalapit kay Kristo. Ganun din tayo, yung puso natin, di ba? Nagagalak din tayo pagka meron tayong nababahagi na ng salita ng Panginoon, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay nandun din yung ating puso na nagagalak. Hindi dahil kailangan ng church natin, hindi dahil ayun yung itinuro sa atin, kundi dahil ito yung nais ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao. Heaven celebrates souls. Pero tayo minsan, mga kapatid, excited talaga sa kung saan man. Sa pagpaparapol, sa pag-outing lalo. Di ba? Excited tayo. Pagka may pa-outing. Pag sumesweldo yung isang tao, na nagtatrabaho, masaya yan. Pagka bagong sweldo, tingnan mo si pastor. Saya. Pagka sumesweldo.
Sa mga sales, pag may sale, masasaya yan, mga excited yan, pupuntahan nila yung sales. Pero walang excitement sa soul winning. Di ba? Masakit. Walang excitement sa soul winning. Parang mas kinikilig pa o nasasabik pa doon sa out for delivery na darating. Na in-order mo sa Lazada, Shopee, TikTok, kaysa sa salvation testimony. Dapat nandun yung ating excitement. Nandun yung ating pananabik na makapagbahagi ng salita ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Pero sa totoo po, yun talaga yung totoong nangyayari sa atin. Mas na-excite pa tayo sa iba dito sa mundong ito kaysa doon sa pagsosoul winning. Kaya ang dapat po natin gawin, mga kapatid, ay magbahagi dahil may kagalakan sa langit sa bawat naliligtas. Amen? So, we need to share para maranasan nila yung kagalakan na dala ng pag-ibig ng Panginoon, ng Diyos sa atin. So, sa number 5, we share because this is proof that we have something to grateful for our salvation. So, nagbabahagi tayo dahil ito ang patunay na may pasalamat tayo sa ating pagkaligtas. So, kung niligtas ka ng Panginoon mula sa apoy ng impyerno, hindi ba dapat na gusto mo ring may madala o may maligtas? In Psalms chapter 107 verse 2, let the redeemed of the Lord say so. Say so. Banggitin mo, sabihin mo, hindi ka dapat manahimik lang. Hindi ka dapat maging mahiyain. Hindi mo dapat isipin na baka i-judge ka. Kailangan sabihin mo, say so. Let the redeemed of the Lord say so. Ang mga iniligtas at tinubos ay dapat nagsasalita. Hindi nananahimik, hindi nagiging mahiyain, dapat nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Parang ganito lang yan. Ano ang ginagawa mo kapag nakakakita ka ng murang promo? Di ba sinasabi mo sa iba? Di ba binabahagi mo sa iba? Kapag may magandang kainan, masarap, mura, may buffet, may eat all you can. Di ba sinasabi mo rin sa iba? Sineshare mo sa iba. Kapag may effective na gamot kang naranasan, di ba sinasabi mo rin sa iba? Katulad ni Pastor Jimmy, effective yung kanyang ginawang paggagamot sa kanyang gallbladder. Pero para sa akin, parang hindi effective. Yun ang masakit. Pero sa kanya effective, biruin mo 2 centimeter. Ganyan yung 2 centimeter na gallbladder. Ganyan kalaki. 2 centimeter na gallbladder. Stone. Nalusaw. So, di ba sinare niya sa akin? Sinare niya sa akin, kaya lang parang, siguro, hindi ko pa pinapacheck up, pero parang, meron pa rin mga sintomas. Kaya, dapat talaga, binabahagi natin yung salita ng Lord. Pinadala tayo ng Panginoon para magbahagi ng kanyang salita. Paano po kung kaligtasan na walang hanggan? Tatago mo ba? Sasabihin mo ba? Alam mo ba yung parang may hawak kang tubig sa disyerto, tapos ayaw mong inumin? O ayaw mong ipainom? Ayaw mong ibahagi. So kaya kailangan, mga kapatid, na mag-share tayo dahil ito yung patunay na may pasalamat tayo sa ating kaligtasan. Bilang naligtas, naroon yung ating
pusong mapagpasalamat sa ating Panginoon. At bilang naligtas, ikaw, ako, tayo ay pinadala ng Panginoon para magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Sa number 6, we share because there is a reward for the one who brings souls. Proverbs chapter 11, verse 30, and he that winneth soul is wise. Ang soul winner ay tinawag ng Biblia na marunong or wise. Hindi lang matalino sa business, hindi lang magaling dumiskarte, wise before God. Ang mga taong nakakaunawan ng katotohanan at nagtuturo sa mga tao na mamuhay ng matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailanman. May eternal value ang pag-share ng salita ng Panginoon. Yung pera, yung bahay, yung gamit, yung cellphone, maluluma, masisira yung sasakyan, masisira, mabebenta, mawawala, pero ang kaluluwang nabahaginan mo at naakay mo kay Kristo, iyan ay may bungang walang hanggan. Amen? So may bungang walang hanggan. So napaka-importante nito kaysa sa mga bagay na hawak-hawak natin na nasa atin. Yung kaluluwa na napaka-importante para sa Panginoon at dapat importante rin sa atin. Kaya importante na tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya pag sumikapan nating magbahagi ng salita ng Diyos, dahil merong reward, may gantimpala, ang nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. So may reward. Tandaan na po natin to, may reward ka pag nagdadala ka ng kaluluwa o ng tao sa harapan ng Panginoon. Amen? Sa ating pagtatapos po, bakit nga ba tayo nagbabahagi o nag-share o nag-aakay ng mga tao? Dahil ito po ang utos, dahil may mga taong naliligaw, dahil mahal natin ang kaluluwa ng bawat tao, dahil may kagalakan sa langit, dahil ito ang pasalamat ng kaligtasan, dahil may walang hanggang gantimpala. Mga kapatid, tandaan po natin, ang gospel na hindi ipinapasa o isinishare ay parang ilaw na tinakpan. Ang Kristiyanong walang binahabahaginan at inaakay ay parang manggagawang walang bunga. Hindi sapat na alam mo ang daan papuntang langit. Mas maganda kung may nadadala ka, na isasama ka. Kung totoong naniniwala ka, may langit at impyerno, hindi ka mananahimik habang may taong hindi pa handa sa kabilang buhay. Ang pananampalataya at kaligtasang tinanggap natin ay hindi dapat nagtatapos sa atin. Tinawag tayo ng Diyos upang ingatan yung kanyang salita, upang ibahagi yung kanyang salita, upang ipamuhay ito ng tapat at ipasa sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kakilala, sa ating kapitbahay, sa ating kaklase, sa mga kabataan, at sa mga susunod na mga henerasyon. Amen? Kaya ang hamon po sa atin mga kapatid, pagkatapos mong tanggapin ang pananampalataya at ang buhay na walang hanggan, tandaan mo, may buhay na walang hanggan ka. Kanino mo naman ito ipapasa o ibabahagi? Kailan ang huling pagkakataon na may kinausap ka tungkol kay Jesus? O baka mas madami ka pang na-share na memes kaysa gospel. Masakit, pero magandang pag-isipan. Amen? So, ikaw at ako, tayo ay pinadala ng Panginoon para magbahagi o
o mag-share, ma-share yung buhay na walang hanggan sa ibang tao. Amen? So, purihin ang Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat, O Diyos, sa mga mensahe mong ito sa amin, sa mga paalala mo sa amin, sa araw na ito, Lord, na kami ay ipinadala mo para magbahagi ng iyong salita, O Diyos, sa aming mga kapwa, sa aming mga mahal sa buhay. Lord, salamat dahil patuloy mong kaming pinapangusapan upang humayo, upang magdala ng mabuting balita sa iba. Lord, dalangin po namin, Lord, sa sandali pong ito, O Diyos, na pag-isipan po namin yung mga mensahe mo, Lord, sa araw na ito. Huwag mo pong hayaan na hindi po namin maisapamuhay yung mensahe mo ito sa araw na ito, Diyos. Huwag mo pong hayaan na masayang, Lord, yung mga salita mo, Lord. Dalangin po namin, O Diyos, na magampanan po namin bilang naligtas, bilang kami ay nahanap po, Lord. Panginoon, dalangin po namin na maging tibok ng aming puso ang puso mo, Lord. Kaya po, Diyos, muli po, maraming salamat. Hayaan mo, Lord, na magamit ang bawat buhay na narito na nakarinig ng iyong salita na kailangan po naming mag-share, magbahagi para sa kaligtasan ng iba. Na alam po namin na papuntang kapahamakan, na alam po namin na masisira. Lord, patuloy po na tulungan mo kami ngayong aming buhay na katulad ni Sakeo na sa pagkatapos niyang tumanggap ng salita mo, Lord, ng buhay na walang hanggan, ay nagbago yung kanyang buhay. Lord, dalangin po namin na gamitin mo rin po kami na magkaroon po ng impact sa ibang tao, Lord, ng aming buhay. Hayaan mo, Lord, na kami ay patuloy na magamit mo, O Diyos, para magbahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hello. So, yun po, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Bago po tayo magbigay, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung verse na Proverbs chapter 11 verse 25. Sabi dito, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Gusto ko lang pong ma-remind tayo na ang pagbibigay hindi siya nag-uumpisa sa kung anong meron ka. Hindi siya sa abundance nag-uumpisa, kundi nag-uumpisa siya dun sa decision mo para magbigay. Dun sa pagkakaroon mo ng willing heart para magbigay. Kaya kung ngayon nakikita naman natin na nagpapagawa yung simbahan natin. And sobrang nakaka-bless dun sa mga sumagot kaagad dun sa call. 'Di ba? Kaya sabi ko 'di ba na hindi nag-uumpisa sa kung ano meron kayong yung giving. Nag-uumpisa siya sa pagkakaroon ng willing na puso para magbigay. Kaya yung mga nakaka-bless yung mga tao na sumagot kaagad dun sa call na magpapagawa tayo, need natin ng funds, no? So
So, kahit wala pa yung wala pang mabibigay, as in puso lang yung handang ibigay, puso lang na ito magko-commit ako kahit wala pa. Kaya yun lang gusto ko lang na i-remind sa atin na Lord na hindi sa abundance nag-uumpisa ang pagbibigay, kundi sa pagkakaroon ng willing na puso, sa pagiging present, and sa pagsagot doon sa pangangailangan ng simbahan din. Kasi 'di ba, sabi nga sa Elijah, 'di ba? Paano pa kung yung simbahan mismo yung bibigyan mo, 'di ba? Grabe yung blessings na marireceive mo doon. Kaya 'di ba sabi dito, a generous person will prosper. Kapag generous ka, kapag yung puso mo willing magbigay, hindi lang ng kung anong meron ka, you will prosper and you will be refreshed. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo. And before we give, let us itaas natin ang ating mga ibibigay, and let us pray. Hallelujah, Lord God. Lord, minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami sa isa na namang araw na ibinigay mo, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa mga sources of income, Panginoon, Lord, ng bawat isa na nandito ngayon sa simbahan na ito. Panginoon, patuloy namin dinudulog sa inyo ang mga ikapo, ang mga offering, Panginoon, Lord, na amin ibibigay. Lord, we pray, Panginoon, na ikaw patuloy na mag-bless, Lord God, sa mga sources of income, Panginoon, Lord, na mga nandito, whether it is work, whether it is business, Panginoon, Lord God, even those students, Panginoon, Lord God, na nagbibigay, Panginoon, Lord God. Alam ko, Panginoon, Lord God, na you are looking, Panginoon, through the heart, Panginoon, Lord God, not through the amount, Lord God. And so, we pray, Panginoon, Lord God, na patuloy na i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa na nandito, Lord God. And Lord, we pray, Panginoon, Lord God, na ang malilikom, Panginoon, Lord God, na ito, Panginoon, Lord God, ay mabibless pa lalo, Panginoon, Lord God, upang magamit pa, Panginoon, Lord God, sa ikagaganda, Panginoon, Lord God, ng simbahan na ito, Panginoon. Lord, ito ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po yung bibigay. So, mic test. Okay, so praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Ayan, so salamat sa Lord. Okay, so hello. Praise God. Ayan. Okay, pwede na siguro. Yun nga po, after ng gawain ay magliligpit po tayo, tutulong-tulong po tayo magliligpit para tuloy-tuloy yung gawa dito sa ating simbahan. At patuloy din natin nire-remind ngayon, pag available na yung mga kinumit ninyo na pledge, ay you can coordinate with Pastora Joby. Pwede nyo na pong iabot sa kanya kasi para tuloy-tuloy po yung ating construction. At the same time ay maisama doon sa listahan. Okay? Pwede nyo na pong i-approach si Pastora Joby kung cash yung ibibigay nyo sa kanya o kaya GCash. So maraming kabataan, no? Praise the Lord. Maraming mga youth ang nakapag-contribute. May mga nag-commit ng 100 pesos, 200 pesos, 50 pesos. That's okay, no? Ang mahalaga, nagkakaisa tayo, no? At salamat doon sa mga nagbigay na at tuloy-tuloy na yung ating gawa. Hindi tayo mabibitin. So,
Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At kung mayroon pa pong gusto mag-commit, anytime you can approach us. Pwede kayong magsabi sa amin para maisama kayo doon sa listahan ng mga magkukumit. No? Napakagandang, alam mo, di ba, pag nakikita mo ang church, tapos tapos na siya, and then very proud ka sa sarili mo na mayroon ako naiambag dyan na 5 pirasong pako. Di ba? Mayroon ako naiambag dyan na 1 pirasong tiles. Di ba? Ang sarap. Di ba? Kaysa yung pagka nakita mo yung simbahan, parang binabagabag ka ng konsensya, wala man lang ako na itulong. Panay merienda ko naman, panay kain ko naman, pero di ko man lang. Di ba? May ganon. Parang ang hirap eh. No? Parang total pamilya naman natin to, sa atin to. Maganda talaga na nagtutulungan tayo kahit hindi naman malaki. Ang mahalaga magsama-sama tayo na bunuin, i-shoulder yung burden. So minsan pa palapakan natin ang Panginoon. Yan. Okay, I encourage everyone na sabi ko nga, ang hamon ko nga sa mga leaders, no, tayo ang mauna. Tayo ang mauna. Kaya salamat doon sa mga leaders na naglagay ng kanilang mga pangalan. Maganda rin yung halimbawa, Tan family. Okay rin yon. Pero iba rin yung makikita mo dun si Yuan, makikita mo dun si na-bless ako dun eh. Na-bless ako dun sa, kahit si Yuan pala, wala naman trabaho yan, ba't nandun yung pangalan yan, di ba? Parang nakakatuwang tignan na, wow, baga ito mga batang ito. Alam ko naman na si Sister Princess din eh, magbabayad nun eh. Pero, at least andun yung pangalan niya. Okay. At ang pangalan niya, kasi tulong-tulong nga eh. We build together. Di ba yun yung message natin? Parang talagang sama-sama talaga tayo na na nagtatayo. So, praise the Lord for that. So, ipagkatiwala natin sa Panginoon itong ginagawa natin ngayon. Alam ko na for His glory. Hindi ito para sa atin lang, para sa kapurihan to ng Panginoon. And then, after 2 or 3 weeks, magagamit na natin fully itong lugar natin. So, di ba? Pwede na tayo lumuhod. Sabi ko nga kay Pastor JR, after nang magawa ito, magkakaroon tayo ng gawain na hindi tayo gagamit na upuan. Thanksgiving naman. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Yeah, parang don't watch o kaya prayer meeting na hindi tayo gagamit na upuan. I-enjoy natin yung tiles natin. Amen? So praise the Lord. Sige, tayo po lahat tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, ang kagalakan ng aming mga puso ay nag-uumapaw. Sapagkat ramdam namin ang inyong provision. Ramdam namin, Panginoon, ang inyong kamay, ang inyong biyaya sa aming mga buhay. At the same time, Lord, ilan sa amin ay nagigipit din, ilan sa amin ay kulang din yung budget. Ilan sa amin ay hindi sapat, Panginoon. Pero wala doon ang pananampalataya namin sa hindi sapat. Nandoon ang pananampalataya namin sa nagbibigay ng pagpapala. Sa inyo kami nakatingin, Panginoon. When we decide to help, when we decide to cooperate, when we decide to give, kayo din ang pinanggagalingan noong source para kami ay tumulong. Because you are the source of all things. Minsan, Panginoon, nililin lang din kami ng kaaway. Sinasabi sa aming isipan na huwag kaming tumulong dahil mabibitin yung budget namin. Pero sa inyo, Panginoon, matagal nang nirebuke nyo, matagal nang tinanggal ninyo sa isipan ng mga anak ninyo, Panginoon, yung kasinungalingan ng dyablo sa aming buhay. Sapagkat abang kami ay nasa inyo,
nagmumultiply ang blessings, Panginoon. Higit pa sa aming inaasahan. Panginoon, pinagpapasalamat din namin yung mga hindi namin kilala na nag-donate. Yung mga ibang tao, Panginoon, na bago sa aming paningin, pandinig ang kanilang pangalan. But Lord, ginagamit ninyo to help, to support our project sa aming simbahan. Maraming salamat po, lahat ng ito'y magbigay ng papuri sa inyo, Panginoon. Pagpalain nyo minsan pa ang bawat trabaho, ang bawat negosyo, ang bawat pag-aaral ng mga bata. Pagpalain nyo rin ang physical namin na katawan, Panginoon, sa paghahanap buhay, na hindi kami magkasakit ng malubha, Panginoon, para kami ay nakakapaghanap buhay ng maaluan, Panginoon. At Lord, sa hanap buhay na ito, ay alam din namin na kayo ang dapat mapapurihan sa buhay namin. Salamat po sa lahat ng ginamit ninyo. Salamat sa salita po ninyo na amin po narinig. Lord, pinupuri ka namin sa aming mga buhay. Itaas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pakikipisan ng Banal na Espiritu. At alam namin, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan para iligtas kami, Panginoong Yesus, ito ang dala-dala namin para hanapin din yung mga naliligaw, para maligtas sila, Panginoon. At kasama namin sila sa ipapadala ninyo, sending to reach out people sa pamamagitan ng gospel, ng kapangyarihan ng aming Panginoong Jesucristo. Binabalik namin sa iyo pinakamataas na papuri at pagsamba. For thine is thy kingdom, and thy sa Diyos ang nakamabuhay. Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po muli ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Ang sarap po dito. Gusto niyo po dito? Wag po. Sunod na lang.